Nandito tayo sa Pasig City Hall para kausapin ang mga botante mamamayan ng Pasig. Ma'am, ano pong pangalan nila? Magandang hapon po. Mas Daisy po. Daisy. Daisy Espera po. Opo, kayo ho ba ay botante Mainit. sa Opo, Pasig? sa Pasig Yeah, po. meron ho ba kayong katanungan sa darating na eleksyon na gusto nating gusto nyong malaman? Tatanong ko lang po kung sino po ba yung mga pwede bumoto po ngayon sa darating na halalan. Ang pwedeng bumoto sa halalan ay una, dapat ikaw ay Filipino citizen. No? Pangalawa, ikaw ay dapat nasa wastong edad. Dapat ikaw ay 18 years of age sa darating na May 12, 2025 election. No? Kayo ba ay 18 years old na? Lagpas na po. Lagpas na po. Kayo ba ay Filipino citizen? Opo, Filipino Opo. citizen. Kayo ba ay naninirahan sa Pilipinas for more than 1 year? Opo mo. Kayo ba ay naninirahan sa Pasig for more than 6 months? Lalo na sa araw ng eleksyon. Opo. Yan. Kaya't kayo po ay pwedeng bumoto dito sa Pasig dahil kayo po ay Filipino citizen, kayo ay nasa wastong edad, kayo ay naninirahan sa Pilipinas for 1 year, at kayo ay naninirahan sa Pasig for at least 6 months sa darating na May 12, 2025. Maraming salamat po sa Thank inyong you. Thank you pagpaunlak rin sa po, amin. sir. Salamat po. Attorney. Atin naman kausapin si Mamang Sorbetero. Kamusta ho ba? Anong pangalan nila? Alan po. Alan. Kamusta ho ba dito sa Pasig? Marami ho bang benta? Okay naman po. Opo, pabili naman po ng ano bang flavor mo dyan? Ube po, tsaka cheese. Yan. Ako, favorite ko yung ube. Yan. Mang Alan, Apa. meron ka bang gustong itanong sa akin tungkol sa darating na halalan? Pwede po bang makaboto yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko po sa Amerika? O, sino may mga kamag-anak mo sa Amerika? Mga tita ko po. Mga tita mo. Tita, pinsan. Oo. Pwede bang bumoto ang isang Pilipino na nasa abroad? Ang sagot ay oo. Kung ikaw ay registered sa ilalim ng tinatawag nating overseas voting, kung ikaw ay Filipino citizen, kahit na ikaw ay naninirahan abroad at ikaw ay 18 years of age, pwede kang bumoto. Meron nga ngayong internet voting. No, hindi kailangan pumunta sa konsulado, sa embahada para bumoto. Pero kailangan magparehistro. Pero ang pwede lang iboto ng iyong mga tito at tita para sa darating na eleksyon ay mga tinatawag nating national officials. Kaya pwede nilang iboto ay para sa senador at sa mga party list representatives. Hindi sila pwedeng bumoto para sa mga lokal na opisyal, halimbawa ng Pasig City. Okay? Meron ba kayong karagdagang pantanong, Mang Alan? Wala na po. Kasi pwede ko na hubang makuha yan. Pwede na ba? Pwede ko na bang matikman? Pwede na po. Yan. Maraming salamat.